Narating sa isang marangyang bahay ang isang tagapaglingkod para sa isang trabaho sa isang salusalo. At nagulat siya nang makita ang kanyang larawan sa pagkabata na nakadisplay ng prominente sa isang itim na frame. Si Teresa ay nagising ng maaga tulad ng karaniwan, binati ng unang mahihinang sinag ng araw na dumaan sa manipis na kurtina ng kanyang simpleng silid na bumabalot sa kanyang mga gamit ng malambot na gintong liwanag. Ang pamilyar na amoy ng kape na nag-uumpisang magluto ay pumuno sa hangin, nagbigay ng kaunting aliw sa isang araw na tila magiging mahirap na naman. Bago ang kanyang shift sa diner, may mga gawain siyang kailangang tapusin, mga bayarin na kailangang ayusin, at ang kanyang nakababatang kapatid na kailangang alagaan. Sa edad na 24, nasanay na si Teresa sa walang tigil na hirap ng araw-araw. Ang kanyang schedule ay puno ng mga tungkulin sa diner, iba't ibang trabaho at pagtulong sa kanyang amang adoptibo sa bahay. Kaya't kaunti na lamang ang natitirang panahon para sa sariling ambisyon o mga kagustuhan. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa mga pangunahing pangangailangan. May bubong sa ibabaw ng kanyang ulo at sapat na pagkain sa mesa. Salamat sa kanyang amang adoptibo na si Anita na mahabaging nagpalaki kay Teresa at sa kanyang kapatid mula pagkabata sa kabila ng maraming pagsubok. Habang nagsusuot, ang mga isip ni Teresa ay naglakbay. Ngayong araw ay may isang natatanging pagkakataon, isang mataas na bayad na trabaho sa isang marangyang salusalo sa lungsod na taliwas sa kanyang trabaho sa diner. Ang kita ay makakatulong sa upa para sa buwan at baka magbigay ng konting ginhawa sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Gayunpaman, ang posibilidad na pumasok sa isang ganoong marangyang lugar ay nagdulot sa kanya ng takot. Ang pamumuhay ng mga mayayaman ay malayo sa kanyang pag-unawa. Ang salusalo ay inorganisa ng pamilya Weyri, kilala sa kanilang yaman, impluensya at misteryo. Madalas mag-speculate ang mga tsismis sa bayan tungkol sa pinagmulan ng kanilang yaman at kung paano nila napanatili ang kanilang impluensya, ngunit ang mga kwentong ito ay tila katang-isip kay Teresa, isang mundo na malayo sa kanyang abot. "Tiyak ka ba dito, Teresa?" tanong ni Anita habang ipinapasa sa kanya ang bag na may alalang tingin. Mahabang gabi ito at ang mga mayayamang tao ay maaaring maging matigas. Pinatahimik siya ni Teresa ng isang ngiti. "Para lang ito sa isang gabi, Mama. Malaking tulong ang pera para sa atin." Ang ekspresyon ni Anita ay lumambot, ngunit ang pag-aalala ay nanatili sa kanyang mga mata. "Mag-ingat ka lang. Ang mga tulad nila, may mga lihim sila." Matapos ang huling yakap, lumabas si Teresa. Ang araw na ngayon ay mas maliwanag. Napunong-puno siya ng isang maingat na pag-asa na ang araw na ito ay maaaring magdala ng isang maliit na positibong pagbabago sa kanyang patuloy na rutina. Pagdating sa mansyon, habang papalubog ang araw, nakatayo sa harap niya ang isang matayog na istruktura, napapalibutan ng mga marangyang kotse at ang himig ng klasikal na musika. Ang bahay ay isang pagpapakita ng yaman, may mga marmol na sahig, mataas na kolumna at kumikislap na mga chandelier. Ramdam ni Teresa na hindi siya nababagay habang siya ay pumasok. Sumanib sa ibang mga staff na naghahanda para sa gabi. Maligayang pagdating sa mansyon ng Weyroy. Binati siya ng isang coordinator na may matigas na tono, binibigyan diin ang inaasahan ng perpeksyon mula sa mga staff. Tumango si Teresa, handang-handa na sa mahirap na gabi at determinado na manatiling propesyonal at nakatutok. Habang nagseserbisyo siya sa mga piling bisita sa malaking ballroom, pinagmamasdan ni Teresa ang marangyang kapaligiran. Ang mga gown ng mga kababaihan ay kumikislap. Ang kanilang tawa ay umaabot sa kanto, habang ang mga kalalakihan ay nag-uusap tungkol sa negosyo at politika sa mga mababang tinig. Isang mundo kung saan ang yaman ay tila walang hanggan
at kung saan bawat magalang ng ngiti ay maaaring magtago ng isang lihim. Bigla siyang pinutol ng isang larawan na nakita sa isang pasilyo, isang batang babae, mga 5 taon, na may madilim na pigtails at malalaking mata. Hindi maikakaila, siya iyon makikilala sa pamamagitan ng suot na damit at estilo ng buhok, bagamat mula ito sa kanyang nakalimutang kabataan. Ano ang ginagawa nito dito? Bulong niya, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ang makita ang kanyang sariling larawan sa isang ganong hindi inaasahang lugar ay nagdulot ng kaba sa kanya. Napilit itinutulak ang kanyang sarili na magpatuloy sa paglakad kahit puno ng mga tanong sa kanyang isipan. Habang papatapos na ang salo-salo, ang mga pag-iisip ni Teresa ay patuloy na nakatutok sa larawan. Ang koneksyon niya sa pamilya Wyrie na dati ay hindi kayang isipin ay ngayon ay tila hindi maiiwasan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na mag-concentrate sa kanyang mga tungkulin, ang kanyang isipan ay napuno ng misteryo ng pagkakaroon ng kanyang larawan sa marangyang tahanan na ito na tila may mga lihim na nag-uugnay sa kanyang buhay at sa mga Wyrie, sa mga paraang hindi niya inaasahan. Ang presensya ni Pablo ay hindi maikakaila, tampok ang kanyang matalim na mga tampok, ang kanyang pilak na buhok na maayos na nakatampok, at ang likas na awtoridad na nag-uutos sa iba na ituwid ang kanilang postura habang dumadaan siya. Siya ang uri ng tao na kumokontrol ng respeto, marahil pati takot mula sa mga tao sa kanyang paligid. Sa mga nakaraang taon, nakapulot si Teresa ng ilang mga piraso ng kanyang reputasyon, mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang malupit na kalikasan sa negosyo, kung paano niya agresibong itinaguyod ang imperyo ng pamilya. Ngunit ngayon, habang nasa kanyang presensya, naramdaman niyang may mas madilim na bagay na nakatago sa kanyang kilos. Isang panginginig ang dumaan sa kanyang likod nang aksidenteng masalubong niya ang kanyang mata. Ang mga mata ni Pablo ay tila tumagos sa kanya at isang mabilis na malamig na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha bago siya bumalik sa kanyang mga usapan sa mga prominenteng bisita. Ang puso ni Teresa ay mabilis na tumibok at mabilis niyang iniiwas ang kanyang mga mata. Nakilala ba siya ni Pablo? Ang larawan ba ng kanyang kabataan sa mansyon ay isang coincidence o may higit pa siyang hindi nakikita? Iniiwasan ang kanyang alalahanin, nagpatuloy siya sa paglilibot sa silid, nagseserbisyo ng mga appetizers, ngunit ang mga tanong na hindi mawala ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Alam niyang kailangan niyang makuha ang mga sagot at kailangan niya ang mga ito agad. Habang ang gabi ay papalapit sa pagtatapos at ang mga bisita ay nag-iiwan, nagpasya si Teresa na hindi niya kayang iwanan ang mga misteryong ito na hindi nalulutas. Ang direktang pagharap sa pamilya Rhee ay masyadong delikado, lalo na kung may mga lihim silang itinatago. Kaya't nagdesisyon siyang maghanap ng impormasyon mula sa ibang staff, mula sa mga taong may alam tungkol sa mga nangyayari sa loob ng mansyon. Habang malapit nang magtapos ang salu-salo, nilapitan ni Teresa si Imelda, isang veteranong miyembro ng staff na kilala sa kanyang kabaitan at pagiging makatarungan sa mga bagong server. Kung may sino man na may mga susi sa mga lihim ng pamilya, siya iyon. "Hey Imelda," nagsimula si Teresa, nag-iingat na hindi magdulot ng suspetsa, "pwede ba kitang tanungin?" Tumigil si Imelda sa paglilinis. Ang kanyang ekspresyon ay bukas, ngunit may kaunting pag-aalinlangan habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. "Oo naman, anak. Ano ang nasa isip mo?" Nag-aalangan, maingat na nagtangkang magtanong si Teresa. "Yung portrait sa pasilyo, yung may batang babae, may alam ka ba tungkol doon? Parang familiar siya, merong pakiramdam na nakita ko na siya." May bahagyang pagbabago sa mukha ni Imelda, maaring pagkakakilanlan o pag-aatubili. "Ah, yung lumang iyon?" Tugon niya. Ang boses ay magaan, ngunit may halong pag-iingat. "Nandyan na yan mula pa noong naaalala ko.
Bakit mo tinatanong? Tinutukoy ni Teresa ang hindi pagkaalintana. Naalala ko lang, siguro nakita ko na ito dati. Pinagmasdan siya ni Imelda ng matagal, nag-iisip. Pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita siya ng mas mababang tinig. Mahigpit na itinatago ng pamilya ang kanilang kasaysayan. May mga bagay silang hindi tinatalakay, mga kaganapan mula pa nung wala pa tayo dito. Mas mabuti na huwag maghukay ng malalim kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Isang masikip na pakiramdam ang bumalot sa tiyan ni Teresa. Hindi tiyak si Imelda, ngunit malinaw ang ipinahiwatig. Ang mga lihim ng pamilya Rhee ay hindi biro. Ngunit hindi kayang bitawan ni Teresa ito. Anong klase ng mga kaganapan? Maingat niyang tanong. Tumingin si Imelda sa paligid bago lumapit ng mas malapit. Noong mga taon na ang nakalipas, nagkaroon ng isang trahedya. Ang ilang mga miyembro ng pamilya ay namatay sa kakaibang kalagayan at may mga usap-usapan na hindi ito isang aksidente. Pero Teresa, mag-ingat ka. Siguraduhin mong hindi makialam sa mga bagay nila. Ang puso ni Teresa ay mabilis na tumibok sa bagong impormasyon. Isang trahedya sa nakaraan na may kaugnayan sa isang lihim na pamilya at ngayon ang larawan ng kanyang kabataan ay nakasabit sa kanilang mansyon. Ang mga piraso ay nagsimula ng magkaugnay ngunit hindi pa rin kumpleto ang larawan. Nagpasalamat siya kay Imelda at bumalik sa kanyang mga tungkulin ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na umiikot sa mga implikasyon ng kanyang natuklasan. Ang natitirang bahagi ng gabi at kahit papunta siya pauwi, ang larawan at ang misteryosong tingin ni Pablo ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Pagbalik sa kanyang tahimik na apartment, hindi niya maiwasang maramdaman na may isang malalim at nakakabahalang koneksyon na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Rhee. Kinabukasan sa diner, pakiramdam ni Teresa ay malayo siya. Ang kanyang isipan ay nahulog sa mga misteryo ng mansyon. Sa kanyang break, isang hindi mapigilang paghahanap ang nagdala sa kanya sa isang nakakatakot na pagkatuklas. Isang headline mula 2 dekada na ang nakalipas tungkol sa isang trahedyang aksidente na nagdulot ng pagkamatay ng mga miyembro ng pamilya. Ang koneksyon ay lumalim at siya ay nahatak ng isang kwento na tila lalong umiikot sa kanyang sariling hindi kilalang nakaraan. Nang makita ni Teresa ang artikulo sa digital na format, tumigil siya sa paghinga. Bagamat maikli, ang teksto ay nagbigay ng mga madilim na pahayag na nauna ng nabanggit ni Imelda. Isang malungkot na aksidente sa sasakyan ang nagdulot ng pagkamatay ng 2 miyembro ng pamilya Rhee. Ang artikulo na kulang sa detalye ay nagbigay pa rin sa kanya ng matinding panginginig. Kasama sa mga namatay, sina Ronald at Evelyn Santos, isang mag-asawang ikinasal. Tumigil si Teresa at tinitigan ang mga pangalan. Hindi siya nakaramdam ng anumang alaala, ngunit may tila pamilyar na pakiramdam na nananatili. Nang mag-scroll siya pababa, isang footnote ang nahulog sa kanyang mga mata. Naiwan ang kanilang batang anak na si Teresa. Para bang lumabo ang realidad sa isang sandali. Nahulog ang paghinga ni Teresa habang binabasa niya ang tala na paulit-ulit. Parang imposibleng mangyari ito, ngunit unti-unti ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mag-ugnay. Ang kanyang pangalan, Teresa, ay nakasulat sa screen, isang pangkaraniwang pangalan, ngunit ang pagkakatulad ay tila masyadong tiyak. Pwede kaya na ito ay ang parehong aksidente na tinutukoy ni Imelda? Ang parehong trahedya na nagbuntis sa kanya ng pagiging ulila at nag-iwan sa kanya sa pangangalaga ng kanyang amang adoptibo? Nag-aalinlangan, ang mga daliri ni Teresa ay huminto sa ibabaw ng kanyang telepono, nahihirapan sa bago niyang realidad. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang buhay ay ngayon ay nagiging malabo, puno ng mga tanong. Ang mga alaala ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan, mga piraso ng kanyang kabataan,
mga hindi pamilyar na mukha at isang patuloy na pakiramdam ng pagiging isang tagalabas. Isa lang ang sigurado siya, hindi niya makukuha ang mga sagot sa artikulong iyon. May isa lang na lugar upang hanapin ang katotohanan. Pagtakip ng gabi, natagpuan ni Teresa ang kanyang sarili sa labas ng mansyon ng Wayrai na walang plano o kahit na isang malinaw na ideya kung ano ang sasabihin o aasahan. Ang malalaking gate ng estate at ang malawak na mga lupaing nakapalibot ay tila mas nakakatakot sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang mahahabang anino ng mga puno ay gumuguhit ng nakakatakot na mga silweta sa maayos na damuhan. Tumigil siya sa pintuan, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at nagduda siya sa kanyang lugar dito. Isa lamang siyang waitress, malayo sa mundong ito ng yaman. Ngunit habang iniisip niyang umatras, narinig niya ang isang tunog mula sa intercom. "Pwede ba kitang matulungan?" Habang kumakabog ang puso, naghinang si Teresa at stammered, "Kailangan ko pong makipag-usap sa isa sa mga miyembro ng pamilya. Isang personal na bagay." Pagkatapos ng ilang sandaling tensyon, nag-buzz ang gate at ito ay bumukas. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga habang nilakad niya ang daanan papasok sa mansyon. Ang matayog na istruktura ng bahay ay nakatambad sa harap niya na may nakakatakot na hitsura. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikibaka laban sa bigat ng kanyang nakalilitong nakaraan. Pagpasok sa loob, isang matapang na babae ang nag-atas sa kanya na maghintay sa isang tahimik na silid, kung saan ang mga mahinang pag-uusap at ang banayad na tunog ng salamin ay pumuno sa hangin. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang pinto at pumasok si Harlan Santos. Ang kanyang presensya ay kamangha-mangha, nakasuot ng formal at perpekto, ang kanyang tingin ay matalim at walang pakialam. "Ano ang maitutulong ko sa iyo, miss?" tanong niya. Ang tono ay magaan ngunit may pagkamalayo. Ang bibig ni Teresa ay naging tuyo. Pinaghandaan niya ang mga salitang sasabihin, ngunit ngayon ay nawala ang mga ito sa kanyang isipan. Nagawa niyang sabihin, "Nakakita po ako ng larawan ko noong kabataan ko dito. Hindi ko po maintindihan kung bakit andoon ito. Kailangan ko po ng mga sagot." Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Harlan, binabalanse siya ng isang mabilis na ngiti. "Marami kang hindi alam, Miss Teresa. Marahil panahon na upang magbago iyon." Nakatigil siya at ang puso ni Teresa ay mabilis na tumibok, habang ang pahayag ni Harlan ay tumagos sa malamig na hangin. Lahat ng kanyang mga instinct ay nagsasabing umalis na, ngunit nanatili siyang nakaupo. Hinihila ng pagiging malapit sa katotohanan. Umupo si Harlan sa tapat niya, naglalabas ng isang malamig na autoridad. "Aaminin ko, ang iyong pagdating sa kamakailang salo-salo ay hindi inaasahan," banayad na sinabi niya. "Ngunit ito'y hindi maiiwasan." Naguguluhan, pinilit ni Teresa na magtanong, "Hindi maiiwasan? Anong ibig mong sabihin?" Umayo siya sa kanyang upuan, tinapik ang kanyang mga daliri sa sandalan. "Ang iyong pagbabalik dito ay palaging nakatakda." Tumaas ang pakiramdam ng hindi komportabling pakiramdam ni Teresa. "Hindi kita kilala o ang pamilyang ito," ang sabi niyang mahina. Isang manipis na ngiti ang dumapo sa mukha ni Harlan. "Ngunit kilala mo kami, Teresa, hindi mo lang natatandaan." Huminto siya, pinapansin ang kalituhan ni Teresa. "Ikaw si Teresa Santos, anak ni Ronald at Evelyn, aking pamangkin." Ang revelasyon ay tumama kay Teresa ng malakas. Ang kanyang hininga ay naputol. Hindi, siya ay tumanggi, pinipigilan ang kanyang ulo. "Imposible yon. Inampun ako noong bata pa ako. Namatay ang tunay kong mga magulang nang ako ay bata pa." Ang ngiti ni Harlan ay nawala at ang kanyang mukha ay naging seryoso. "Tama, sila ay namatay sa isang aksidente, isang kalamidad na malalim na nakaapekto sa aming pamilya.
Ngunit ikaw ay nakaligtas at ikaw ay kinuha mula sa amin. Iniling ni Harlan ang kanyang ulo, tinitingnan siya ng maigi. Naisip mo ba kung paano ka napunta sa iyong amang adoptibo? Naguguluhan, tumigil si Teresa. Hindi ko talaga iniisip iyon. Akala ko na ikaw ay hindi nais, wika ni Harlan ng may kalungkutang tono. Ngunit malayo sa katotohanan, ikaw ay lubos na nais hindi lamang ng amin. Ang tono niya ay naging madilim, nagbabadya ng mas malalim at mas nakakatakot na mga lihim. Pagkatapos ng aksidente, may mga komplikasyon, mga tao na nagnanais ng kontrol sa mga ari-arian ng aming pamilya. Ikaw ay inalis para sa iyong kaligtasan, sabi nila. Ngunit, sa palagay ko, may mga lihim na layunin. Nanlalamig si Teresa habang nakatingin kay Pablo, ang mga salita niyang tumagos sa kanyang isipan. Anong klase ng mga motibo? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kapangyarihan, simpleng sagot ni Pablo, parang ito ang pinakasimpleng paliwanag. Kontrol, ang kawalan na iniwan ng pagkamatay ng iyong mga magulang ay nagbigay daan sa iba upang makapasok. Ang pagtatago sa iyo ay isang estratehiya upang maiwasan na ang pamana ng Santos ay mapunta sa iyo. Puno ng mga tanong. Nahirapan si Teresa na tanggapin ang naratibong ito. Paano siya naging bahagi ng pamilya Santos nang hindi niya nalalaman? Ang lihim na bumabalot sa kanyang pagpapalaki, ang kwento ng pagiging isang ulila, bakit siya pinabayaan sa dilim? Habang nakatingin ng matalim kay Pablo na nananatiling hindi magalaw at may katahimikan, sinabi ni Teresa, "So, sinasabi mo na ako ay nararapat na maging bahagi ng pamilya niyo?" Ang boses niya ay nanginginig sa bigat ng mga pahayag. "Oo," simpleng sagot ni Pablo, "ikaw ang nararapat na tagapagmana ng pamana ng Santos." Habang unti-unting pumapasok sa isipan ni Teresa ang laki ng mga salitang iyon, nagsimulang magtakbo ang mga iniisip niya. Ang buhay niya ay isang tuloy-tuloy na laban para sa kaligtasan, puno ng mga problema sa pera, at ngayon bigla na lang siyang itinulak sa isang pamana ng yaman at kapangyarihan. Ngunit ang pagpapakita ni Pablo ng ganitong kalmado at kontrol sa usapan ay nakakatakot. Tila may mas malalim pang lihim na nais niyang ilantad. Kung ganun, nagpatuloy si Teresa ng maingat, "Bakit hindi mo ako hinanap? Bakit ang tagal bago mo ako nahanap?" Ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Pablo ay nagpakita ng isang anino ng kadiliman habang sinagot niya, "Komplikado ang sitwasyon. May mga tao na mas gusto na manatili kang nawawala." "Sino?" Ang tanong ni Teresa naglalayon ng higit pang linaw. Ang mapanlinlang na ngiti ni Pablo ay bumalik, ngunit hindi tumagos sa kanyang mga mata. "Yan, kailangan mong tuklasin mag-isa." Ang mga salitang iyon ay nagpatibay pa sa misteryo na bumabalot sa aksidente at ang tunay na pinagmulan ng pagiging Santos ni Teresa. Habang iniisip niya ang mga konting impormasyong nahanap niya mula sa kanyang sariling pagsusuri, mga pahiwatig na mga mechanical failure at masamang kondisyon ng daan na ginagamit upang ipaliwanag ang aksidente. Hindi maiwasan ni Teresa na magtaka kung ang naratibo ay naayos ng mga puwersang hindi matukoy, gaya ng mga puwersang binanggit ni Pablo. Puno ng bagong determinasyon, nagpasya si Teresa na maghukay pa ng mas malalim sa mga pangyayari ng gabing iyon. Gumugol siya ng mga oras na naghahanap ng mga artikulo at nakatagpo ng isang maiikli lamang na pagbanggit tungkol sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari na naganap sa aksidente. Ang maliit na detalye na ito na nakatago sa isang lumang archive ay nagbigay sa kanya ng maliit na pag-asa. Baka may higit pa sa kwento, isang sinulid na maaari niyang sundan upang matuklasan ang buong katotohanan. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisiyasat, napagtanto ni Teresa ang kabigatan ng kanyang sitwasyon.
Habang umaalis siya sa library, ang isang halo ng adrenaline at determinasyon ay nagbigay lakas sa kanya. Ngayon, may malinaw na misyon siya. Hindi lang siya naghahanap ng mga sagot, kundi ipinaglalaban niya ang kanyang identidad at ang nararapat na pwesto sa pamanan ng Santos. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nangangailangan ng pag-unawa sa kanyang nakaraan. Kailangan niyang harapin ang mga posibleng sabwatan na nagtakda sa landas ng kanyang buhay. Ang mga malabo at madilim na pahayag ni Pablo ay nagbigay ng pahiwatig ng isang mas malalim na paglahok sa mga pangyayari matapos ang kamatayan ng kanyang mga magulang. Habang nagpapatuloy ang kanyang paghahanap, bawat piraso ng impormasyon ay nagdadala ng bigat sa kanyang mga hinala. Si Pablo ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang? Siya ba ang nagplano ng mga kaganapang ito upang makuha ang kontrol sa kayamanang Santos? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo kay Teresa habang binabaybay niya ang mga posibleng motibo ni Pablo at ang mga hakbang na maaaring ginawa niya upang protektahan ang kanyang kapangyarihan. Ang katotohanan na siya ay maaaring anak ng isang mag-asawang pinuputol ang kanilang buhay sa isang misteryosong aksidente at na siya ay maaaring itinago mula sa kanyang nararapat na pamana ay labis na nagpapabigat sa kanya. Tinutukan ni Teresa ang paghahanap ng buong katotohanan at handa na siyang harapin ang anumang pagsubok na dulot ng kanyang paghahanap at ang mga potensyal na kadiliman sa puso ng pamanan ng Santos. Tumayo si Teresa mula sa kanyang upuan, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Alam niyang kailangan pa niyang makuha ang mas maraming detalye, ngunit ang gawain ay masyadong malaki upang mag-isa. Ang impluensya ni Pablo ay malawak at kung isasaalang-alang ang mga potensyal na banta, kailangan niyang mag-ingat. Sa isang kamakailang salo-salo, may ilang lihim na inilahad ni Imelda tungkol sa Wayray. Malamang ay may higit pang kaalaman si Imelda kaysa sa naunang ipinakita. Puno ng bagong layunin, umalis si Teresa sa library at nagpunta patungong Wayray Estate. Determinado na makipag-usap kay Imelda sa pagkakataong ito may malinaw na layunin. Habang naglalakad, ang hangin ay nagiging mas matindi. Pinapalakas ang mga dahon sa gilid ng kalsada at nagpapataas ng panginginig sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na habang siya ay lumalalim, ang kanyang landas ay nagiging mas mapanganib, ay hindi matitinag. Pagdating niya sa estate, ang madilim na langit ay nagtataglay ng mahahabang anino sa buong ari-arian. Nakatayo sa harap ng gate, ang puso ni Teresa ay malakas na tumitibok. Hindi siya naroroon para sa isang simpleng tanong. Nariyan siya upang tuklasin ang katotohanan, anuman ang magiging halaga nito. Huminga siya ng malalim at pumasok sa gate. Buong-buo ang kamalayan na wala ng balikan. Sa harap ng Wayray Mansion, si Teresa ay tumigil. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang nakatingin sa matayog na mga pinto. Ang mansyon ay tumayo ng nakakatakot. Ang katahimikan ay lalong binigyan ng timbang sa paglubog ng araw. Tumigil siya sandali, ang kanyang paghinga ay bumibilis. Naiintindihan niyang ang pagharap kay Pablo ay magbabago ng lahat. Ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga pinto ay maaaring magwasak sa buhay na kilala niya at magdala sa kanya sa isang hindi tiyak na paglalakbay. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Habang nire-reflect ang kanyang kalagayan, naging malinaw, dinaya siya ni Pablo, itinago ang mga katotohanan sa loob ng maraming taon at malamang na may mas madilim siyang papel sa pagkamatay ng kanyang mga magulang kaysa sa kanyang inamin. Kung hindi niya siya hinarap ngayon, baka mawala na ang pagkakataon niyang ilantad ang kanyang pandaraya. Tinipon ang kanyang lakas, pinindot ni Teresa ang intercom button. Ang kanyang puso ay umuugong sa kanyang tainga habang naghihintay at bawat segundo ay parang umaabot ng walang katapusan.
Sa wakas, nag-crackle ang speaker at narinig ang pamilyar na boses, "Pwede ba kita matulungan?" "Kailangan kong makipag-usap kay M-Way," sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado hanggat maaari. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tinanong ng boses, "May appointment ka ba?" "Wala, ngunit mahalaga ito. Ako po ay pamilya," sagot ni Teresa. Ang mga kamao ay nakalunok. Isang matagal na katahimikan ang sumunod, mabigat sa pananabik, hanggang sa huling nagbuzz ang gate at dahan-dahang binuksan. Handa, naglakad si Teresa sa daanan patungo sa pangunahing pintuan, naramdaman niyang ang bawat hakbang ay mas mabigat. Nang makarating siya sa pinto, and Butler ay nandoon, binati siya ng isang matikas na tango at binuksan ang pinto, parang inaasahan na siya. "Sa kanan po, miss," wika niya, ang tono ay neutral at walang malasakit. Pumasok si Teresa, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinaliksik ang opulenteng interior na kanyang naaalala. Ngunit ngayon, ang marangyang lugar ay tila isang presyong lihim. Parang ang mansyon ay nagtatago ng mga sikreto. Inakay siya ng butler patungo sa kilalang maliit na sitting room kung saan siya nakipagkita kay Pablo dati. Ang silid ay parehong malamig, elegante ang dekorasyon, at puno ng mabigat na katahimikan. "Si Mr. Santos po ay makikita kayo maya-maya," anunsyo ng butler. Bago tahimik na umalis, iniwan si Teresa mag-isa na puno ng mga naglalakihang mga saloobin. Habang naghintay, hinawakan niya ang mga sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang determinasyon ay tumatag. Handa na siyang hindi patagilid muli ng mga manipulations ni Pablo. Kinakailangan niyang makuha ang tunay na mga sagot at handang ipaglaban ang mga ito. Nang pumasok si Pablo, ang kanyang presensya ay kasing lakas ng dati, ngunit may kakaibang galit sa kanyang mukha. Isinara niya ang pinto at nilapitan siya, ang mga kamay ay nakatago sa likod. "Teresa," bati niya, ang tono ay kalmado, ngunit may pagkairitado. "Hindi ko inaasahan na babalik ka agad. Anong dahilan ng iyong pagpunta ngayon?" Direktang tumingin si Teresa sa kanyang mga mata nang hindi umiwas. "Nag-research po ako," matigas niyang sinabi, "tungkol sa mga magulang ko, tungkol sa aksidente." Pumutok ang kilay ni Pablo, ngunit nanatili siyang composed. "At ano ang nahanap mo?" Ang puso ni Teresa ay mabilis na tumibok. "Anong ibig mong sabihin? Sino ang kasangkot?" Isang madilim na ngiti ang sumik sa mga labi ni Pablo. "Sabihin na lang natin na ang mga magulang mo ay nakapagpasama sa ilang mga makapangyarihang tao, at nang naging hadlang sila, pinsigurado ng mga kalaban nila na sila ay permanenteng aalisin." Inalis ulit ni Teresa, ang boses ay bumagsak sa isang bulong. "Sinasabi mong pinatay sila?" Hindi sumagot si Pablo ng pasalita, ngunit ang kumpirmasyon ay malinaw sa kanyang mga mata. Nararamdaman ni Teresa ang panghihina ng kanyang mga binti, kaya't kinailangan niyang magbalik loob sa upuan para magtulungan. Hindi ito isang hindi inaasahang aksidente. Ang mga magulang niya ay sinadyang pinatay, at si Pablo ay alam na ito mula pa noong una. Pinagmamasdan niya si Pablo, pinipigilan ang galit at pagkalugi na sumik sa kanyang dibdib. "At wala kang ginawa," sabi niya, ang boses ay nanginginig. "Pinayagan mong patayin sila at kinuha mo ang lahat ng nararapat na para sa akin." Naramdaman ni Teresa ang pagdilim ng silid sa matalim na titig ni Pablo. "Ginawa ko ang kinakailangan upang protektahan ang ating lahi. Akala mo ba ay nararapat ka sa yaman ng Santos? Wala kang kaalaman kung ano ang kahulugan ng magkaroon ng pangalan na yon, ang mga responsibilidad, ang mga sakripisyo." Nilingon ni Teresa ang kanyang ulo, hindi makapaniwala. "Wala kang pakialam sa pamilya. Ang iyong tanging alalahanin ay ang iyong sarili." Nagningning ang mga mata ni Pablo ng mapanganib.
Iniisip mo ba na basta na lang makakapunta ka dito at aangkinin ng nararapat sa iyo? Lumapit siya. Ang tono ay nakakatakot. Inilaan ko ang buhay ko upang mapanatili ang katayuan ng pamilyang ito. Hindi ko hahayaan na sirain mo ito. Sa kabila ng takot na umakyat sa kanyang katawan, tumayo si Teresa at hindi umatras. Hindi ako nandito upang magdulot ng pagkawasak. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Nag-angkat ng isang pangungutya ang ngiti sa mga labi ni Pablo. Ang katotohanan, sabi niya ng mabagal, ay ang iyong mga magulang ay tanga. Hindi nila naisip ang kapangyarihan ng kanilang posisyon at dahil doon, nagdulot sila ng kanilang kamatayan. Kung nais mong mabuhay, kailangan mong maging matalino kaysa sa kanila. Tumaas ang galit ni Teresa. Wala akong kinalaman sa iyo, Pablo. Nagbigay siya ng malamig na ngiti. Iyan ay makikita pa. At pagkatapos, umalis siya sa silid. Iniiwan si Teresa ng mag-isa. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Nahanap na niya ang mga sagot, ngunit sa matinding presyo. Ngayon ay alam na niya ang mapait na katotohanan. Ang mga magulang niya ay pinatay at si Pablo ay nanatiling tahimik, posibleng nakinabang mula sa kanilang kamatayan. Ngunit hindi pa ito tapos. Nangyaring magkilabot na lumabas si Teresa mula sa silid at pumasok sa malaking pasilyo ng mansyon. Ang mga nangyari kay Pablo ay nag-iwan sa kanya ng matinding kalituhan. Ang mga magulang niya ay pinatay at si Pablo ay may kasalanan. Ang mansyon ngayon ay tila mas malamig, mas matindi ang pagkakatakot at parang pati ang mga dingding ay kasabwat sa katahimikan. Habang nagmamadali siyang maglakad papalabas, ang mga yapak niya ay nag-eko sa marmol, hinahanap ang pintuan palabas upang makapag-isip. Ngunit habang papalapit siya sa pangunahing pinto, tumigil siya. Si Imelda ay nagbigay ng mga pahiwatig na may malalim na lihim sa pamilyang Santos at tinukoy ang isang posibleng sabwatan. Ang inamin ni Pablo ay nakumpirma ang ilan sa mga iyon. May mga tao nga na nais ang mga magulang niyang patay. Ngunit marami pa ang hindi malinaw, kabilang na ang eksaktong papel ni Pablo. Hinawakan ni Teresa ang kanyang mga kamao at ang isipan ay mabilis na naglakbay. Hindi siya pwedeng umalis ngayon, hindi kapag malapit na niyang tuklasin ang buong katotohanan. Kailangan niyang makipag-usap kay Imelda muli. Ang kanyang pagiging magalang noon ay posibleng magbago ngayong may bagong kaalaman siya. Pumihit siya palayo sa pintuan at nagtungo sa kusina kung saan inaasahan niyang makikita si Imelda na natatapos ang kanyang mga huling gawain ng gabi. Ang mansyon ay tahimik na parang isang malamlam na gabi habang naglalakad siya sa mga pasilyo. Ang karamihan sa mga tauhan ay umalis na at ang mga bisita ay matagal nang umalis. Si Teresa at ang ilang natitirang tauhan na lang ang natira sa isang bahay na puno ng mga lihim. Nang dumating siya sa kusina, nakita niyang naglilinis si Imelda sa mga counter, tila pagod mula sa buong araw na trabaho. Tumingin si Imelda sa kanya at nagbigay ng mahina at matamis ng ngiti nang makita siya. Teresa, bati niya, inilapag ang kanyang panglinis na tela. Akala ko ay umalis ka na. Lumapit si Teresa, ang kanyang boses ay mababa at madalian. Imelda, kailangan natin mag-usap tungkol sa sinabi mo dati, tungkol sa Santos at sa aksidente. Napalalim ang mga mata ni Imelda at may bahagyang takot na lumitaw sa kanyang mukha. Teresa, sinabi ko na sa iyo. Alam ko na ang sinabi mo, tinapyas ni Teresa. Ang tono ay tiyak at matatag, pero natutunan ko na ang iba. Si Pablo, kinumpirma niya, hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang ko, pinatay sila. Nagyilong ang ekspresyon ni Imelda at sandaling huminto ang kanyang mga galaw. Naging tahimik ang kusina at narinig ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso.
Matapos ang ilang sandali, huminga si Imelda ng malalim at ang kanyang mga balikat ay parang bumagsak. Iniiwasan ko ang ganito, mahinang sagot ni Imelda. Si Teresa ay nagtigil saglit. Alam mo, hindi ba? Tungkol sa kung ano ang nangyari talaga? Dahan-dahang tumango si Imelda, ang mata ay bumagsak. Hindi ko alam lahat ng detalye pero may hinala ako. Laging may mga bulong-bulungan sa mga tauhan. Sinasabi nilang ininsyurong gawin ang aksidente upang magbigay daan sa iba. Naramdaman ni Teresa na humigpit ang kanyang lalamunan. Si Pablo. Nagpahinga si Imelda pagkatapos ay pilit na iniling ang kanyang ulo. Hindi ko tiyak kung si Pablo ang direktang kasangkot, ngunit tiyak na siya ang kumita ng mga benepisyo. Pagkatapos ng pagkamatay ng mga magulang mo, kinuha niya ang kontrol sa mga ari-arian at impluensya ng pamilya. May mga ibang tao din na kapwa nakinabang sa kanilang pagkawala. Ngunit si Pablo, palagi siyang nag-oorganisa ng mga bagay mula sa anino. Ang pagsusuri ng katotohanan ay tumama kay Teresa. May mga hinala na siya, ngunit sa pagkumpirma ni Imelda, ang pagkakanulo ay naging mas makikita. Si Pablo ay matalim na ginamit ang trahedya at pinatibay ang kontrol sa yaman ng pamilyang Santos. Lahat ng oras, pinaniwala siya na isa lamang siyang ulila, hindi alam ang mga malalaking kalaban sa paligid niya. Sino pa ang kasali dito? Mahina niyang tanong. Ang boses ay halos hindi marinig. Sino pa ang nais na mawala ang mga magulang ko? Nagpahinga si Imelda ng saglit at ang mga mata niya ay nag-alinlangan. May mga kalaban sa negosyo, mga tao na ang iyong ama ay nakagawa ng alitan sa kanila. Hindi si Ronald Santos ay isang banal na tao. May mga kaaway siya, ngunit may isa pa, isang tao na mas malapit. Naglakbay ang puso ni Teresa. Sino? Nag-atubili si Imelda, nagtatago ng mga mata, nagmamasid sa paligid. Ang iyong tiyuhin, si Pablo ay may kakayahang magpatibay ng katapatan, ngunit may isa pa na makikinabang sa pagkawala ng iyong mga magulang, isang tao na sana ay naging tagapagtanggol mo. Napakunot ang noo ni Teresa, litong-lito. Ano ang ibig mong sabihin? Sa mahinang tinig nagpatuloy si Imelda, isang pinagkakatiwalaang kaibigan ng mga magulang mo, isang tao na sila ay naniniwala na mag-aalaga sa iyo pagkatapos nilang pumanaw. Ngunit siya ay nawala. May mga chismis na nagsasabing nakipagkasunduan siya kay Pablo, tinanggap ang bayad upang manahimik at hindi magpakita. Pabiling tumibok ang puso ni Teresa. Sino ang lalaking iyon? Ipinagkibit balikat ni Imelda ang kanyang ulo, ang boses ay puno ng pasakit. Ang pangalan niya ay Eduardo Barnes, kasosyo sa negosyo ng iyong ama at ang tinakda nilang tagapag-alaga pagkatapos ng aksidente. Pagkatapos ng pagkamatay ng iyong mga magulang, siya ay nawala ng hindi na natunton. Ang pangalan ni Eduardo Barnes ay patuloy na umiikot sa isipan ni Teresa. Hindi pamilyar, ngunit tila may mahalagang papel sa pagtuklas ng misteryo ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kung si Barnes ay kasosyo ng kanyang ama at itinakdang tagapag-alaga, maaaring mayroong mga kasagutan siya ukol sa tunay na nangyari. Ngunit ang pagkawala niya ay isang malaking hadlang sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Imelda, may alam ka bang lugar kung saan siya maaaring matagpuan? Mabilis niyang tanong. Pinaling ni Imelda ang kanyang ulo, tumango ng malungkot. Wala. Pero may mga alingaw-ngaw na nagtakbong siya sa ibang bansa. Takot na maghiganti si Pablo kung siya ay manatili. Ang lawak ng mga pagkilos ni Pablo ay nagsimulang maging malinaw kay Teresa. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng yaman. Gumawa siya ng isang web ng kasinungalingan at pananakot upang mapanatili ang kanyang dominyo. At ngayon ang isa na sana magpapaliwanag ng mga pangyayari ay nawala, maaring magpakailanman. Bakit walang umaktong? Ang boses ni Teresa ay nanigas. Bakit walang sumuway sa kanya?
Ang ekspresyon ni Imelda ay naging malambot. Ang mga mata ay nagpakita ng simpatya. Kasi si Pablo ay may matinding kapangyarihan. Ang impluwensya niya ay umaabot pa sa iyong mga inaasahan. Natatakot ang mga tao sa kanya. Sumabog ang galit sa dibdib ni Teresa. Hindi ako natatakot sa kanya. Matutuklasan ko ang katotohanan at magiging accountable siya sa mga ginawa niya. Pumagitna si Imelda, naglagay ng mahinang kamay sa braso ni Teresa. Mag-ingat ka, Teresa. Hindi siya isang tao na pwede mong harapin mag-isa. Magpapakabig siya ng malaki upang protektahan ng sarili. Tumango si Teresa ng matatag at tinignan si Imelda. Walang halaga, ipinangako ko sa aking mga magulang. Ang sasakyan ay nanatiling nakatigil, ngunit naramdaman ni Teresa na may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa isang sandali, naisip niyang maglakad lang at ipagwalang bahala ang kanyang apartment na parang hindi siya nakatira doon. Ngunit agad niyang naisip na wala ring silbi. Alam ng sino man na nagmamasid sa kanya kung saan siya nakatira. Habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, nilapitan ni Teresa ang pintuan ng kanyang bahay at nagkakamali sa paghahanap ng susi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang pinto at mabilis na pumasok. Tinitiyak na nakasara ito sa likod niya. Pumuesto siya sa pintuan sa dilim, sinusubukang kalmahin ang mga nag-aalalang isip. Alam ni Pablo, alam niyang sinusubukan niyang alamin ang nakaraan at ngayon ay binabantayan na niya ang bawat galaw niya. Ang itim na kotse at ang nakakabagabag na katahimikan ay mga paraan ni Pablo ng pananakot. Palapit na siya sa katotohanan at ipinapaabot ni Pablo na hindi niya papayagang magpatuloy ang investigasyon ng walang paghadlang. Kumuha siya ng malalim na hininga upang kalmahin ang kanyang nerbiyos. Alam ni Teresa na kailangan niyang manatiling kalmado at stratehiko. Ang magpanik ay hindi makakatulong. Kailangan niyang malampasan si Pablo. Sinuri niyang mabuti ang mga kandado ng lahat ng bintana at pintuan sa kanyang simpleng apartment. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mga posibleng estratehiya. Malinaw na hindi siya maaaring magtagal doon. Hindi habang ang mga ahente ni Pablo ay maaaring sumusunod sa kanya. Kailangan niyang maghanap ng isang ligtas na lugar upang magplano ng susunod na hakbang. Pero saan siya pupunta at sino ang maaari niyang pagkatiwalaan? Si Imelda ang unang pumasok sa kanyang isip, ngunit agad niyang itinapon ang ideya dahil alam niyang magdudulot lang iyon ng mas maraming panganib. Pagkatapos naisip niya si Diego, isang matagal ng kaibigan at kasamahan sa trabaho mula sa diner. Si Diego ay tapat, maawain at alam ang mga kalsada ng lungsod. Kung may makakatulong sa kanya na magtago mula kay Pablo, siya si Diego. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Teresa ang kanyang telepono at tinawagan si Diego. Matapos ang ilang tunog ng ringtone, sumagot ang boses ni Diego, pagod ngunit may pag-aalala. Hoy Teresa, anong nangyayari? Diego, kailangan ko ang tulong mo, sagot ni Teresa. May pagka-urgency sa kanyang boses. Hindi ko maipaliwanag lahat ngayon, pero kailangan ko ng ligtas na lugar na matutuluyan. Huminto si Diego at narinig ang alala sa kanyang boses. Ligtas? Teresa, anong nangyayari? May problema ka ba? Nag-atubili, hindi nais masyadong mailagay siya sa alanganin, sumagot si Teresa. Medyo komplikado, pero oo, hindi ako pwedeng magtagal sa apartment ko ngayong gabi. Pwede ba akong dumaan sa bahay mo? Walang saglit na pag-aalinlangan, sumagot si Diego. Oo naman, pwede kang magstay dito hanggat kinakailangan. Dumaan ka lang. Isang alon ng ginhawa ang dumaloy kay Teresa. Salamat Diego, nandyan na ako agad. Tinapos niya ang tawag, nag-impake ng maliit na bag para mag-overnight at iniwan ang kanyang apartment, binabaan ng mata habang dumadaan sa nakakatakot na itim na kotse. Bagamat iniiwasan niyang tumingin diretso dito, ramdam niya ang mga mata ng mga saksi sa loob nito.
Binilisan ni Teresa ang paglakad. Ang puso niya ay mabilis na tumibok habang papunta siya sa bahay ni Diego na hindi kalayuan mula sa kanyang apartment. Ang mga kalsada ay hindi pangkaraniwang tahimik. Ang gabi ay tila mas madilim at ang bawat maliit na ingay ay nagpagulat sa kanya. Hindi niya matanggal ang pakiramdam na may sumusunod sa kanya kahit na wala siyang nakikita. Pagdating niya sa gusali ni Diego, nagbunyi si Teresa sa ginhawa. Nasa pintuan na siya at ang mukha ni Diego ay puno ng alalahanin. Agad siyang pinapasok nito. "Teresa, anong nangyayari?" tanong ni Diego. Ang noo ay nakakunot. "Parang nakita mo na ang multo." "Parang nga," mahinang sagot ni Teresa habang pumasok siya sa kaligtasan ng apartment ni Diego. Ang pamilyar na lugar ay bahagyang nagpapakalma sa kanya, ngunit alam niyang malayo pa ang tunay na panganib. Mahabang kwento, Diego, sobrang mahaba. Tumango siya at inakay siya papunta sa sofa. "Kunin mo ang iyong oras. Ano man ang nangyari, sabay natin itong aayusin." Naupo siya, ang mga kamay ay patuloy na nanginginig at inilahad ni Teresa ang mga kamakailang nangyaring magulo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang tunay na pamilya, ang misteryosong mga pangyayari sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at ang paglahok ni Pablo sa kanilang kapalaran. Inilarawan niya ang mga lihim na natuklasan, ang lumalalang mga banta at ang patuloy na panganib na pumapalibot sa kanya. Nakikinig si Diego ng maigi at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa alala patungo sa pagkabigla. "Teresa, seryoso ito. Sigurado ka ba sa lahat ng ito?" "Sana hindi," malumanay na sagot ni Teresa. "Pero totoo lahat. At ngayon, naniniwala akong binabantayan na ako ng mga tao ni Pablo. May kotse na nakaparada sa labas ng bahay kanina. Sigurado akong sila yon." Hinawi ni Diego ang kanyang buhok at huminga ng malalim. "Okay, dito ka muna hanggat kinakailangan, pero hindi sapat ang magtago lang. Kung si Pablo ang target mo, kailangan natin ng solidong plano." Tumango si Teresa. "Kailangan kong hanapin si Eduardo Barnes. Siya ang susi sa pagbagsak ni Pablo." Sumangayon si Diego, ang kanyang mukha ay nagsimulang magpakita ng determinasyon. "Simulan na natin dyan. Hahanapin natin siya, Teresa, at titiyakin ang iyong kaligtasan." Naramdaman ni Teresa ang isang alon ng pagpapahalaga na alam niyang hindi na siya nag-iisa sa mga hamon na kinakaharap. Kasama si Diego, nakaramdam siya ng bagong alon ng optimismo, bagamat alam niyang malayo pa ang katapusan ng kanilang mga problema. Nang sumunod na araw, nagising si Teresa sa simpleng ngunit komportabling apartment ni Diego. Pumasok ang liwanag ng umaga sa mga kurtina, ang silid ay naliligo sa banayad na liwanag. Ito ang unang gabi ng tulog na hindi ginugol sa mga bangungot, ngunit agad na sumik ang matinding realidad ng kanyang sitwasyon nang magising siya. Malayo pa ang tunay na kaligtasan. Habang gumigising, narinig ni Teresa ang kalabog mula sa kusina. Tiyak si Diego na nagbubukas ng kape. Ang matibay na suporta nito mula nang dumaan siya sa bahay ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang desisyon. Bagamat hindi pa sigurado sa mga susunod na hakbang, alam niyang hindi siya pwedeng magpatagal. Nasa labas si Pablo, marahil nagbabalak ng susunod na hakbang at kailangan niyang manguna. Naglakad siya patungo sa kusina. Nandoon si Diego, gaya ng inaasahan, at hinahalo ang isang palayok sa kalan. Binigyan siya ng maliit ngunit mainit na ngiti ni Diego. "Magandang umaga," sabi nito at iniabot sa kanya ang isang mainit na tasa. "Inisip kong baka kailangan mo ng lakas." "Salamat," sagot ni Teresa, tinanggap ang kape at tumango. "Talagang kailangan ko." Naglagay si Diego ng kape sa sarili niyang tasa at umupo sa counter. Ang hitsura niya ay puno ng seryosong pagninilay. "Ano ang plano natin?" Habang iniinom ang kape, ang isipan ni Teresa ay puno ng mga plano.
Kailangan kong hanapin si Eduardo Barnes. Siya ang maaaring magbigay ng kasagutan tungkol sa nangyari sa aking mga magulang. Kung mapapayag ko siyang ibunyag kung anong alam niya, baka maipahayag ko na ang kasamaan ni Pablo. Tumango si Diego at nakinig ng maigi. Sinabi mo na si Imelda ay naniniwala na siya'y nawawala matapos ang aksidente, marahil ay tumakas sa ibang bansa dahil natatakot kay Pablo. Tama, sagot ni Teresa. Naniniwala siya na tumakas si Eduardo para iwasan ang galit ni Pablo. Napakunot ang noo ni Diego. Ang paghahanap sa isang tao na maaring nasa kahit anong sulok ng mundo ay hindi biro. Nagbuga ng malalim na hininga si Teresa, ang pagkabigo ay kitang-kita sa kanyang mukha. Pero kailangan siguradong may naiiwang bakas. Bilang kasosyo sa negosyo ng aking ama, hindi siya basta mawawala ng walang anumang pahiwatig. Ibinaba ni Diego ang tasa at nag-isip, siguro may iba pang koneksyon, isang kaibigan sa negosyo na makakapagbigay ng impormasyon tungkol kay Eduardo. Nagmamadali si Teresa, ang puso ay tumatalon sa mga posibilidad. Alam mo ba ang tungkol kay Pedro Suerte? Maaaring siya ang may alam. Pinatibay ni Teresa ang kanyang sarili, sinabing, gagawin ko, pero hindi ko na kayang patagilid lang. Panahon na para harapin ito ng diretsyo. Ginugol nila ang sumusunod na oras upang magplano ng maayos kung paano lalapitan si Pedro Suerte. Alam ni Teresa na hindi siya basta-basta makakapagpasok sa opisina nito nang walang imbitasyon, lalo na at may posibilidad na siya ay masusundan. Iminungkahi ni Diego na tawagan niya ang opisina nito at magkunwaring naghahanap ng kasunduan sa negosyo, isang taktika na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na makapasok ng hindi nagdududa. Pagkatapos makapasok, ang layunin niya ay makipag-usap ng pribado kay Pedro. Habang unti-unting nabuo ang kanilang plano, lalo pang tumibay ang determinasyon ni Teresa, ngunit naroroon pa rin ang isang hindi maipaliwanag na pangamba. Alam niyang papasok siya sa isang panganib, ngunit sa tulong ni Diego at ng kanilang detalyadong plano, muling sumik ang pag-asa sa kanyang puso. Ito na ang pagkakataon niyang matuklasan ang mga katotohanan na matagal na niyang hinahanap. Nang hapon yon, tinawagan ni Teresa ang opisina ni Pedro Suerte. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inilalapit ang telepono sa kanyang tainga. Ang tinig ng receptionist ay kalmado at profesional ng sumagot. Ipinakilala ni Teresa ang kanyang sarili at ipinaabot ang interes sa isang posibleng kasunduan sa negosyo. Isang kalahating katotohanan na nagbukas ng pinto para sa kanya. Agad siyang nakausap ang assistant ni Pedro at pinayagan siya nitong makapag-appointment sa susunod na araw. Pagkababa ng telepono, bumilis ang tibok ng puso ni Teresa. Nakuha na niya ang pagpupulong. Ngunit ngayon, ang mahirap na bahagi ay magsisimula. Ang harapin si Pedro Suerte ng diretsyo tungkol sa kanyang ama, ang misteryosong pagkamatay ng kanyang mga magulang at si Eduardo Barnes. Habang lumipas ang araw, sinuri nilang mabuti ni Diego ang kanilang estratehiya. Tinatangka nilang maisip ang anumang posibleng senaryo. Ngunit alam ni Teresa na walang pagpaplano ang makakapaghanda sa kanya ng buo para sa darating na komprontasyon. Ang gabi bago ang pagpupulong ay puno ng kaba. Nakahiga sa sopa, tinatangkang patagilid ang isip sa mga alinlangan, ang nakakatakot na alaala ng itim na kotse sa labas ng kanyang apartment at ang lumalalang banta sa kanyang paligid. Ngunit sa ilalim ng takot, tumitibay ang kanyang determinasyon. Hindi na siya pwedeng umatras. Ang susunod na araw na pagpupulong kay Pedro Suerte ay maaaring magdala sa kanya kay Eduardo Barnes at marahil magbibigay daan upang mapabagsak si Harlan. Nang lumipas ang hatingabi, sumuko na si Teresa sa pagod, pumikit at naghintay ng paggising.
Ang susunod na araw ay magdadala ng mga pagbabago. Kailangan lang niyang magtiyaga. Dumating ang araw ng pagpupulong ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nakatayo si Teresa sa harap ng makabago at salamin na gusali ng pinansyal na kumpanya ni Pedro Suerte. Ang mga emosyon niya ay halong kaba at tibay. Ang lungsod sa paligid niya ay abala, hindi alam ang mga mahahalagang kaganapang magaganap. Kahit na magdamag siyang nagpa-practice sa plano, walang makapaghahanda sa kanya para sa mga hakbang na gagawin niya. Inihatid siya ni Diego sa lugar, nagbigay ng kalmado at pag-iingat sakaling magkaroon ng hindi inaasahang problema. Naghihintay siya sa malapit, isang tahimik na tagapangalaga. "Sigurado ka bang handa ka na?" Tanong ni Diego habang bumababa siya mula sa sasakyan. Tumango at huminga ng malalim si Teresa bago pumasok sa gusali. Ang makinis at modernong loob ng gusali ay puno ng pinapuling ibabaw at minimalistikong dekorasyon. Ang receptionist, na inaasahan siyang dumating, ay nagbigay ng magiliw ng ngiti. "Miss Santos, handa na si Mr. Suerte para sa inyo," sabi ng receptionist at inihatid siya sa opisina ni Pedro. Habang papalapit sa pinto, bumilis ang tibok ng puso ni Teresa, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado. Tinatago ang mga alalahanin sa ilalim ng isang fakad ng tiwala sa sarili. Pagdating nila sa pinakamataas na palapag, pinaupo siya sa isang malaking opisina na may malawak na tanawin ng skyline ng lungsod. Si Pedro Suerte, tulad ng inaasahan, ay may malakas na presensya at bumati sa kanya ng isang maikling tango. "Miss Santos," ang bati ni Pedro, itinuturo ang upuan. "Nagulat akong marinig mula sa iyo pagkatapos ng lahat ng taon." Habang nakaharap kay Pedro, ramdam ni Teresa ang pagkabahala, ngunit pinanatili niyang matatag ang tingin. "Nandito ako hindi para sa negosyo, kundi para sa kaliwanagan," nagsimula siya. Nanatiling kalmado si Pedro at nagtanong, "Kaliwanagan tungkol sa anong bagay?" "Sa di umano'y aksidente na pumatay sa aking mga magulang," sagot ni Teresa, ang boses ay hindi nanginginig. "Naniniwala akong alam mo na hindi ito aksidente." Ang unang pagkabigla ni Pedro ay mabilis na nawala at pinalitan ng isang neutral na mukha. "Talaga namang isang trahedya," sagot niya ng maingat. "Ngunit paumanhin, wala akong ibang impormasyon kundi ang mga nailabas na sa publiko. Sila ay mga matalik na kaibigan at ang kanilang pagkawala ay isang malaking kalungkutan." Itinuon ni Teresa ang kanyang mga mata sa pinto. Ang determinasyon ay kitang-kita. Oo, handa na ako. Panahon na para malaman ang lahat." Habang humihinga ng malalim, nagkaroon siya ng lakas ng loob at iniiwasan ang mga galit na alalahanin. "Hindi ako dito para makarinig ng mga pabirong kwento. Alam kong may mas malalim pa sa ilalim nito. Alam kong si Harlan ay may kinalaman at ikaw bilang kaibigan at kasosyo ng aking ama ay naglaho ng pinakakailangan kita." Ang composure ni Pedro ay bahagyang nanghina, nagpapakita ng kanyang hindi komportabling nararamdaman sa direksyon ng kanilang pag-uusap. "Nawala ako para sa mga komplikadong dahilan," paliwanag ni Pedro ng maingat. "Ang kaguluhan pagkatapos ng pagkamatay ng iyong mga magulang ay nagdulot ng mas maraming problema, ngunit hindi ibig sabihin nito na mayroon akong karagdagang impormasyon." Pinisil ni Teresa ang kanyang mga labi, ang galit at frustrasyon ay dumadaloy sa kanyang sistema. "Naniniwala akong may mga malalaking detalye kang itinatago. Inisip ko na alam mo na may kinalaman si Harlan sa kanilang pagkamatay at na ikaw ay bahagi ng mga kasunduan na nagtaboy sa akin mula sa lahat ng mga nangyari." Pumikit si Pedro at nang magsalita, ang boses ay nagbago ng tono. "Si Harlan ay isang malaking banta, Miss Santos," sabi ni Pedro at bahagyang lumapit. "Hindi mo alam ang buong kakayahan niya.
Pinapayuhan kita na itigil ang iyong investigasyon at panatilihin ang iyong kaligtasan. Bagamat ang lahat ng alarm bells ay tumunog sa kanyang isipan, pinanatili ni Teresa ang kanyang kalasag. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko alam ang buong katotohanan. Nagbuga ng malalim na hininga si Pedro at ang pagkapagod sa kanilang pag-uusap ay naging malinaw. Ang iyong ama ay isang matuwid na tao, ngunit naka-attract ng malalakas na kalaban. Habang ang pinakadakilang pakinabang kay Harlan ay mula sa kanilang pagkamatay, may iba pang nakinabang. Ang mga hakbang ko ay para maprotektahan ka. Protektahan ako. Pagtutol ni Teresa, puno ng hindi makapaniwala. Sa pamamagitan ng pagkawala, sa pamamagitan ng pagpapalaking ng iba habang si Harlan ay kumalat ng lahat ng bagay? Ang pagkakasala ay dumaan sa mukha ni Pedro habang umiwas ng tingin. Wala akong magawa sa ilang aspeto, nagkaroon ng mga kasunduan at mga pagbabanta. Nahulog ako sa isang malupit na desisyon, mawala o magdusa ng kaparehong kapalaran ng iyong mga magulang. Napansin ni Teresa ang isang hininga ng tunay na pagkaunawa at sa mga sagot ni Pedro ay nagkaroon siya ng matinding galit at determinasyon. Saan si Eduardo Barnes? Tanong ni Teresa, masigla ang boses. Nagulat si Pedro at bahagyang nanginginig ang boses. Si Eduardo Barnes, inulit niya parang nagulat sa pangalan. Opo, patuloy ni Teresa, dapat sana siya ang magprotekta sa akin pagkatapos ng kanilang pagkamatay, ngunit naglaho siya tulad mo. Kailangan ko siyang mahanap. Napaisip si Pedro at nagsalita ng mabagal. Ang huling narinig ko, si Eduardo ay lumipat sa Timog Amerika gamit ang bagong pagkakakilanlan at nagtatago mula kay Harlan. Habang naglalabas ng hininga, si Teresa ay mabilis na napansin na may isang landas na pwedeng sundan. Pinatibay ni Teresa ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng isang tango. Handa na ako. Huminga ng malalim, iniunat niya ang braso at kumatok ng malakas sa pinto. Ang tunog ng pagtuktok ay kumalantog sa katahimikan ng gabi, sinundan ng isang nakakatakot na katahimikan. Pagkatapos ng isang tensyonadong paghinto, unti-unting bumukas ang pinto at lumitaw ang isang matandang lalaki na may pilak na buhok at pagod na mga mata. Tinitigan nila siya ng may pag-aalinlangan. Ang mga mata nito ay nanatili kay Teresa na parang sinusubukang kilalanin siya. May maitutulong ba ako? Tanong niya. Ang tono ay magaspang at maingat. Ramdam ni Teresa ang paghihirap sa kanyang lalamunan. Ito na si Eduardo Barnes, isang dating malapit na kaibigan ng kanyang ama. Ngayon ay isang nagtatagong tao mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Inaasahan na niya ang ganitong komprontasyon ng maraming beses, ngunit sa pagkakataong ito ay napaku siya sa isang sandali ng pag-commute. Ang pangalan ko ay Teresa Santos, nagawa niyang sabihin, medyo nanginginig ang boses. Si Ronald at Evelyn Santos ang mga magulang ko. Agad na nagbukas ang mga mata ni Eduardo at nagulat siyang tumaas ang kanyang mga mata, parang nakakita siya ng multo. Nagsalita siya ngunit nagatubili, humakbang paatras, hawak ang pinto upang makapaghanda. Teresa, bulong niya, ang boses ay mahina at parang eko. Tumango si Teresa, ang puso ay mabilis na tumibok. Hinahanap kita, kailangan ko ng mga sagot tungkol sa pagkamatay ng aking mga magulang, tungkol sa iyong pagkawala. Alam kong si Pablo ang may kinalaman. Siya ang kumita mula sa kanilang pagkamatay, ngunit kailangan ko ng buong kwento. Nagpalit ng kulay ang balat ni Eduardo at nagsimula siyang sumulyap sa likod niya, parang may takot na may makakarinig. Wag mong gawin ito, stammer niya, ang boses ay puno ng takot. Hindi ligtas. Wala akong pakialam, tugon ni Teresa, ang boses ay matatag habang siya ay nagpatuloy pasulong. Pumunta ako rito ng malayo para lang umatras. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyari. Matapos ang isang mahabang tingin na puno ng pagsisisi at takot,
Huminga ng malalim si Eduardo at nagbigay daan, nagsenyas na pumasok sila. Nag-alala si Diego at tiningnan si Teresa, ngunit binigyan niya ito ng isang tiyak na tango at pumasok sila sa madilim at mausok na loob ng bahay ni Eduardo. Amoy ng matandang kahoy at alikabok ang bahay. Ang mga kasangkapan ay kakaunti at ang mga pader ay puno ng mga estante na may mga papel at dokumento na nagsasabi ng mga taon ng pagkakahiwalay. Ipinaganyaya ni Eduardo silang umupo sa isang maliit na mesa sa sulok. Nang mag-ayos sila, umupo si Eduardo sa tapat nila, ang mga kamay ay halatang nanginginig. "Alam ko darating ang araw na ito," tahimik niyang sinabi, ang tono ng kanyang boses ay may kabigatan. "Alam ko na hahanapin mo ako." Lumapit si Teresa at nagtuon ng matalim na tingin kay Eduardo. "Bakit ka nawala? Dapat ikaw ang mag-aalaga sa akin. Bakit mo ako iniwan sa mga estranghero?" Nagbuga ng malalim na hininga si Eduardo at hinagod ang kanyang payat na buhok. "Wala akong ibang pagpipilian, Teresa. Pagkatapos ng pagkamatay ng iyong mga magulang, nagbago ang lahat. Si Pablo ang nagpasya na ako'y itulak." "Paano?" tanong ni Teresa, ang boses ay mataas sa galit. May sakit sa mukha ni Eduardo nang tumingin siya kay Teresa. "Si Ronald ay hindi lang kasosyo ko sa negosyo, kundi isang matalik na kaibigan. Tinuturing niya akong tiwala at pinili niya akong maging iyong tagapangalaga. Ngunit pagkatapos ng trahedya, nakialam si Pablo. Pinilit niyang kontrolin ang batas, binago ang mga pangyayari para sa kanyang kapakinabangan at banta sa akin." "Banta sa iyo paano?" tanong ni Diego, lumalapit kay Eduardo. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Eduardo sa pagitan nila. Malinaw na ipinaabot ni Pablo na kung tatahanan ko siya, mangyayari ang kaparehong nangyari sa mga magulang mo. Ang mga koneksyon niya ay masyado ng malakas. Walang laban, nagdesisyon akong magtago, umaasang mapoprotektahan ko ang sarili ko. Bumagsak ang puso ni Teresa sa mga kumpirmasyong iyon, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas tumibay. "Kaya't pinabayaan mo siyang agawin lahat? Ang pamana ng pamilya ko ang hinaharap ko?" Ang pagkakasala ay malinaw sa mukha ni Eduardo. "Inisip ko na kapag naglaho ako, hindi ka na niya hahabulin." Inilabas ni Teresa ang hininga, ang galit ay unti-unting humupa sa mga pahayag na iyon. Ngunit may isa pang bagay. "May isa pang bagay," tahimik na sinabi ni Teresa. "Si Imelda mula sa estate ay nagsabi na maaring buhay pa ang aking ina." Nagurong si Eduardo, nagulat. "Ano? Hindi maaring totoo? Buhay pa ang ina mo?" Pumutok ang boses ni Teresa, nanginginig. "Ipinagtabuyan siya ni Pablo sa isang klinika, itinago sa lahat ng tao. Nawala ang kanyang alaala, pero buhay siya, sigurado ako." May halo ng hindi pagkapaniniwala at pag-asa sa mukha ni Eduardo. "Hindi ko alam," bulong niya. "Akala ko'y nawawala siya, katulad ng iyong ama." Tumayo si Teresa, ang puso ay mabilis na tumibok na may matinding determinasyon. "Kailangan ko siyang mahanap, kailangan ko siyang ibalik sa bahay." Tumayo rin si Diego at ipinatong ang isang reassuring na kamay sa balikat ni Teresa. "Hahanapin natin siya, Teresa. Hindi natin siya pababayaan kay Pablo." Tumingala si Eduardo sa kanila at ang mukha ay puno ng tapang. "Kung magtutuloy kayo sa paglalakbay na ito, andyan ako. Kahit matagal na akong nawawala, mayroon pa akong mga kontak, mga tao na makakatulong sa atin na matagpuan siya." Ang alon ng pagpapahalaga ay nagbaha kay Teresa. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi na siya nag-iisa. Magkasama, matutuklasan nila ang katotohanan, ililigtas ang kanyang ina at babagsakin ang mga kasinungalingan na itinayo ni Pablo.